Hindi ko man kayo nakikita, pero naririnig niyo ako. Please turn your Bible with me in the book of Joshua chapter 1. We are in the historical book of Joshua chapter 1. And last Sunday we already discussed the first half of the passage of chapter 1. And now let's read verse number 10 down to verse number 18. Are you all there? Just follow me as I read along. Verse 10. Then Joshua commanded the officers of the people, saying, pass through the hosts and command the people, saying, prepare you victuals, for within 3 days ye shall pass over this Jordan, to go in to possess the land which the Lord your God giveth you to possess it. And to the Reubenites, and to the Gadites, and to the half the tribe of Manasseh, spake Joshua, saying, remember the word which Moses, the servant of the Lord, commanded you, saying, the Lord your God given you rest, and hath given you this land, your wives, your little ones, and your cattle shall remain in the land which Moses gave you on this side Jordan. But ye shall pass over your brethren armed, all the mighty men of valor, and help them, until the Lord have given your brethren rest, as he hath given you. And they also have possessed the land which the Lord your God giveth them. Then ye shall return unto the land of your possession, and enjoy it, which Moses, the Lord's servant, gave you on this side Jordan, toward the sun rising. Verse 16. And they answered Joshua, saying, all that thou commandest us we will do, and whithersoever thou sendest us we will go. According as we hearken unto Moses in all things, so will we hearken unto thee. Only the Lord thy God be with thee, as he was with Moses. Verse 18 and last. Whosoever he be that doth rebel against thy commandments, and will not hearken unto thy words, in all that thou commandest him, he shall be put to death. Only be strong and of good courage. Father, we thank you very much for this another opportunity you have given to us. As we, as a part of our worship to you, Lord, by listening your words and the truths on it, Lord, may we ask once again to guide us and to guide our hearts and to give us an open mind to accept thy words, not just to hear it, not just to listen on it, but to live on it, O God. We pray, Father, that may your name be magnified in listening, in preaching your words. O Lord, we pray, Father, for our brethren na hindi po namin kasama sa araw na ito. Yung iba ay nasa bakasyon, yung iba ay nasa trabaho. We pray, Father, that may you bless them, even yung mga kapatiran po namin na nag-birthday nung mga nakaraan, like Sister Iris, Sister Lawrence. Lord, may you continue to nurture them spiritually and remind them always, O Lord, sa kanila pong mga commitment and sa kanila pong, sa salita mo, Panginoon, na kanila pong tinanggap na mas lalo po silang maging matapat sa inyo. Maging Panginoon, yung mga kapatiran namin na may makaramdaman, hinilin po namin na pagpapagaling mo din po, Panginoon Diyos. Also, we pray for mga magbabakasyon sa next Saturday, like the Guarda-Giver family. May you strengthen them, provide their needs, and
maging blessing po sila, Panginoon, sa kanilang pong pagbabakasyon, maging sa pagbabalik ni Brother Jairus sa Vietnam, Panginoon. Salamat, Panginoon, sapagkat kahit sa maikling sandali, naging blessing siya sa amin. And may you bless his need, Panginoon, sa kanya pong pag-uwi sa Vietnam, sa kanya pong asawa, Sister Abby, at yung financial provision, pagkaloob po, Panginoon, sa kailangan sa mga anak, si Sister Abby. Lord, also, sa mga kapatiran po namin na nasa Pilipinas, na katulad ni Preacher Albert and the Lumagia family and Sister Sharina, na may maging blessing po sila sa kanilang po mga family. Hanggang dun po, Panginoon, naway i-bless niyo po yung mga yung reunion ng Dima Api clan, at nawa, Panginoon, maging naihayag ang ebanghelyo sa pamamagitan po ni Preacher Albert, Panginoon Diyos. Also, inilim po namin si Brother Glenn and Sister Liza. Nawa, Panginoon, kayo po ang mag-comfort sa kanila. For now, malungkot po sila dahil sila po nawalan. Sister Karen ay nasa inyo na pong piling. But Lord, kayo po ang magbigay sa kanila ng strength during this time of trials in their lives, temporary. And kayo po, Panginoon, ang patuloy na mag-provide ng kanilang pong mga pangangailangan. Lord, we glorify your name. In Christ our Savior we pray. Amen. Okay? In every organization, or every organization, so to speak, there is we called administrative board. Okay? Sino yung mga pumasok dito sa mga company? Merong mga CEO, COO, Director, Manager, CFO, OO. Lahat ng O. Okay? Supervisor, and hindi mawawala yung workers. Okay? Yan ay, another term of that is chain of command. Okay? Different positions, roles, and characteristics. But they are one in command. Common in thoughts, or one goal. To achieve the target, or to achieve the target plan, because they are in one organization. Achieving the target or plan is achievement of everyone. Okay? In the first half of this chapter, God commissioned Joshua to lead God's people to complete the remaining tasks. Did you remember, binasa natin kanina sa Deuteronomy, Numbers and Deuteronomy, na ibigay na sa 2.5 tribes yung kanilang possession sa side of Jordan. Okay? Dun sa sunrising, sa sunrising place. That is on the side Jordan. And there is a remaining task for these people to be divided that God promised to them. Actually, 7.5 na nga lang kasi yung tribes of Levi, they don't have possession because their possession is the Lord. Wala silang mana, kundi ang mana nila ay Diyos. So kung susumahin natin, to put it in a practical way, ang remaining nila, kung 2.5 ay meron na natanggap, ilan na yung natira sa 11 tribes? I-set aside natin yung Levi. 7.5 na lang, di ba? Correct? Also, we can see that in the first half, upon God commissioning Joshua, nandun yung empowerment, or God empower him. Siyempre, kasi bilang tao, how can I lead these people?
Buti sana kung mababait sila. Hindi ibig sabihin, kung lahat sila mababait. Correct? Okay? And he encouraged Joshua and he promised Joshua that he will not forsake Joshua, he will not leave Joshua, but he will give the victory over his leading. In the second part, Joshua must delegate or share the responsibilities or burdens to his companion. If you notice in verse number 10, then Joshua commanded the officers of the people, saying, so he commanded them, he delegates the works. Katulad ng ginawa ng father-in-law ni Moses. Diba? Maghapon, nag-judge si Moses. Siyempre, papagod din yung mag-isa niya. Nakakita si Jethro, yung kanyang father-in-law, o di may counseling. Okay? So, he delegates the responsibility or share the responsibilities to his companions, the co-leaders. Of course, in every tribe, mayroong mga leaders yan. For the remaining tribes even to the remaining tribes who already claimed their possession, okay, on the side Jordan. So, what was the point here? Okay? We as believer or Christian should be having one mind. Having one spirit in only one God in three persons. In Joshua chapter 1 verse 10 to 18, kung mapapansin po ninyo, meron pong responsibilidad na-share si Joshua through leaders or officers. Why? There is a tendency for these officers to be irresponsible on their responsibility. And irresponsibility is a disobedience to God and His will. Yung pagiging irresponsable ay pagsuway sa Diyos at sa kalooban ng Diyos. Okay? Kaya, pag pinag-uusapan natin itong passage ito, bawal ang tamad. Okay? Bawal ang idleness if you wish or if you desire to achieve your plan in your lives. Be cooperative first to God and to His will, to do His will. So the overall theme of this passage is that submitting to God's given authority is an obedience to God. Kulang yan, anak. Submitting to God's given authority is an obedience to God. Ang pagpapasakop sa ibinigay na otoridad ng Diyos, and who is that? Of the leaders, pastor, leaders, or servants of God. After all, tayo ay pare-parehas na servants. Ay isang pagsunod sa Diyos. Ulitin ko sa Tagalog, ang pagpapasakop sa ibinigay na otoridad ng Diyos ay isang pagsunod sa Diyos. The goal in this passage is Operation Crossing Jordan. Okay? And Dr. Berry make it ang Trans-Jordan. Diba sa historical, alam ko, naalala pa nito ni Brother Jair, Trans-Jordan ang tawag niya dyan. Operation Crossing Jordan. Sabi niya dyan sa verse number 11, pass through the host and command the people. Sino yung sinabihan niya?
the officers, the leaders, okay, of each tribes. Siyempre, kung sa isang tribes ay thousands ang pinag-uusapan, kung 12 tribes yun, how many? Diba? Million yun. Okay? So, sabi niya sa verse 11, look at your Bible, pass through the host and command the people, saying, prepare you victuals, for within 3 days ye shall pass over this Jordan. 3 days, binanggit yan might be that is over 72 hours. Okay, to go to possess the land which the Lord your God giveth you to possess. So to achieve the task, everybody must be sharing, truth number 1, sharing the responsibilities to others to complete the task. Nagbabahagi or nakikibahagi ng responsibilidad sa isang o sa iba upang matapos ang gawain. So now, my question is that, are you involved? Or what, in your in this church, ano yung part mo? Katulad ng katawan, lahat ng katawan nagfa-function, correct? Ng parts ng katawan, functioning siya. Yung mata, nagfa-function. Not unless bulag ka. Wala ka ng matay. Hindi na siya nagfa-function. Ibig sabihin, tanggal na yung mata mo. Okay? Not unless wala na yung isang kamay mo. Siyempre, wala ka ng isang kamay. So, ibig sabihin, sharing the responsibilities to others, the goal is what? To complete the task. Halimbawa, nag-share ako sa inyo ng burden. Kasi mabigat Halimbawa, mabigat ang trabaho. I need to share some responsibilities. Ito yung kind of command dito. From God, Moses, Joshua, leaders, and the rest of the tribes. Okay? Like I illustrate to you, in one organization, there is a CEO, directors, managers, supervisor, and workers. Lahat yung functioning. Correct? Lahat yun nagfa-function. Lahat din sa church dapat mag-function. Sa katawan lahat nagfa-function, correct? Mata, yung tenga, yung labi mo, yung kamay mo, lahat ng parte ng katawan mo, napakahalaga yan. Hindi mo makita yung kidney mo, pero malaki ang function ng kidney mo. Diba? To complete the task. Would you imagine, we are not just talking about, as I already mentioned, a couple of thousand here. Ang sinabi ng Panginoon kay Joshua sa chapter 1, sa first half. But couple of million. So how Joshua handle and lead them if he doesn't delegate the responsibility, okay, and if they did not participate and cooperate with Joshua. Would you imagine, hindi ko lang alam, nung panahon nila, syempre, kaya yung last part, ang sabi ng mga response nung mga leader, lahat daw ng mga hindi nakikipag-participate at hindi sinusunod yung utos, anong gagawin? Papatayin, di ba? Would you imagine, million? Meron kahit halimbawa, sa milyon. Pagpalagay, assuming na lang to, pagpalagay natin merong 3% sa 100% ang pasaway doon. Siguro, narinig nila, ilang leaders yon. O sige, lahat ng mga hindi magsisunod sa utos mo ay papatayin natin. Siyempre, sino hindi matatakot? Pero hindi naman natin gagawin dito sa church yun. Maubos kayo. Baka konti na nga lang kayo, maubos pa kayo, di ba? Would you imagine that, brethren? If they didn't participate and cooperate with Joshua? Ang sabi sa verse 11, pass through the host,
For within 3 days ye shall pass over this Jordan. Verse 14e, but ye shall pass before your brethren armed. Kaya nga Transjordan ang bansang ni Doc Berry dito Operation Crossing Jordan. Okay? Ano yung goal nila? Ano yung task nila? To pass. To move. Ang pinag-uusapan natin dito, hindi lang nakaupo. They should to make an action in order to what? To complete the task. Okay? A, to support my truth number 1. To complete the task, it requires the help of a responsible and able man and woman of God. To complete the task, it requires the help or tulong of a responsible and able man and woman of God. Of course, it is the duty of the leader to delegate the burden. Or, halimbawa, I don't want to brag, I don't want to put Brother Raymart into to get the glory. He always asks me, Pastor, anong maitutulong ko sa driving? He initiate. Diba? Pag walang utos sa inyo, mag-initiate kayo. Pastor, ano po maitutulong ko? Sa anniversary, ano po maitutulong ko? This task is everybody's responsibility. Let we say in the organization from CEO, saan galing yung plan? Sa CEO. Or here's the plan. We need to have sales 1 billion a month. That's the target plan. And who will execute it? The CEO? Only? No. Diba? Kasama dun yung lahat ng sangay ng CEO. From CEO, from director, from manager, from supervisor, and down to the workers. Lahat yan, kahit leaders yan, may bahagi doon sa plan na yun. Amen? It requires the help, yung tulong ng bawat isa, especially those able men and women of God. And that's the duty of a leader. Nakakita na kayo ng leader, hindi marunong magutos. Meron naman siguro, di ba? Tamad yung leader na yun. Bakit pa siya naging leader? Ang leader, kaya nilagay yung leader doon because yung nag-ordain sa kanya, alam niya yung kapasidad ng leader na yun. And he is able, he empowered him. God empowered Joshua. Diba? Biruin mo, utusan mo, 11 yun. Pagkaisahan pa si Joshua. Diba? Correct? Eh nung naglilid nga si Moses, napagkaisahan siya ng pamilya ni Korah. Okay? Meron pang criticism kay Miriam kay Aaron, kanya ding mga kapatid. O si Joshua, correct? Inordain siya ng Panginoon, okay? Pinalakas siya ng Panginoon, at naglakas ng loob si Joshua, utusan niya yung kanyang kapwa leader, okay? To complete the task. Okay? Sa point B, through the help of a subordinate, the task can be achieved. The target plan, ang sabi ng Bible, to go in to possess the land, that is the target land, which the Lord promised you or give it to you to possess it. Have you seen, kapatid, like, nung 2000, yung pinakamalaking achievement ng Julfar, umabot ng bilyon. Quarterly. Hanggang naging problema, nagkaroon ng deficit na sila, nagkaroon ng problema, nag-crisis yun Alam mo, monthly ang deficit ng Julfar, 600,000. Wala nang kinikita.
Pero nung kalakasan yun, bilyon ang kinikita nun. Okay? Sino ang i-execute ng sino ang nagplan? CEO? Director? Okay? Siyempre, kasama din yung mga sangay nun. May mga, yung lahat ng mga department. Okay? Could you imagine kung nagkaisa yun to even yung pinakamababang posisyon? Correct? And to achieve the plan. To achieve God's plan, everyone must be cooperative and participative. From leader, from pastor, from assistant, members, or workers of this church. What is the essence of the team building? Ano ba yung, di ba, nagti-team building tayo? Ano yung sense ng team building? To what? Cooperation and what? Participation. Nakakita na kayo magti-team building, may bossing doon, nakaupo lang, walang gagawin. Kahit yung leader, maniwala kayo, magiging role model siya. I remember, nag-team building tayo sa tabi ng dagat. Naggawa kami ng pyramid. Buti nung araw na medyo malaki pa katawan ko eh. Yung tiyan lang yung malaki. Hindi. Nasa ilalim ako, kasama ko mga negro, mga Ito, medyo sabi ko, kakayanin ko ba ito? Amen? Kahit na ako yung, inilagay na leader ng group na yon, I need to cooperate with them, to show them that we need to build the pyramid. Human pyramid, di ba tawag? Ang hirap yun. Okay? Without cooperation, team building is no sense. Without cooperation, you cannot achieve the plan. Without the cooperation of these tribes, with the leading of Joshua, they cannot claim the promised land that God give a promise to them. Pero kaya nga sila nagtagal eh. From Egypt to how many bayan o bansa yung kanilang pinagdaanan pa para makapunta dyan sa promised land. So, rather than to achieve the plan, or God's plan, we must be cooperative and participative. Okay? Truth number 2. To achieve the plan, a leader must be courageously reminds and admonish the people of their commitments. Verse 12 to 15. Matapang na nagpapaalala at pinapayuhan ang mga tao sa kanilang mga pangako o mga commitments. Okay? Parang napakahirap maging leader. Akala nyo, madali lang maging leader. Hindi. Mahirap maging leader. Kakapalan mo yung mukha mo, mangi-istorbo ka, at mamemreasure ka to get the job done. Okay? Even to the point na mag-overtime ka. Way back 2010, ako yung I'm not saying that I'll just illustrate. Sa lahat ng mga naging operator simula nung yung production namin, ako yung pinakamabilis nag-produce ng tablet. Kaya siguro, tingin na sila akin, hindi na papagod, pero nagkasakit naman ako ng leukemia. Okay? Siguro, sa isang araw, nagbibilangan, ako yung ahead lagi ng production. Nag-produce ako, halimbawa, sa isang araw, nagkakapag-produce ako ng almost 5 million tablets a day. 8 hours yun. Okay?
Kaya binansagan ako number 1. Sabi ko, don't do that to me. Nagkasakit naman ako. Okay? Because we want to achieve our monthly target. And so, our supervisor, paikot-ikot yun. I-monitor niya ako. What is your speed? 80, sir. Make it 100. Sunod naman ako, 100. Tapos pag nakita niya, quality yung mga gamot, babalik ulit sa akin yun. What is your speed now? 100, sir. Make it 120. 120 naman ako ngayon. Kahit na yung makina, talagang parang lumilipad eh. Ganun. Tapos, sabi ko, babalik ito. Bumalik niya. What is your speed? 120, sir. Make it 130. Sabi ko, nag-refuse ako, sir, you should inform the maintenance. Because what happened to this, if there is bad happen to this machine, then we will stop the production. The production will stop. The target will stop. We cannot achieve our target. So he called the maintenance. Okay? He told the maintenance, don't leave this room until the batches is complete this day. Nandun lang yung maintenance. Nagbabantay. Pati yung QC nagbabantay. Kasi meron lang isang bumaksak na gamot sa wake, lahat yun isosort out ko. Lahat ng drums. Biruin mo sa isang batches, 40 drums yun. I-sort out ko yun. Pipiliin ko, padadaanin ko yun sa kung sino yung tapos i-check ko pa kung may black spot. Diba? So, ganun yung trabaho ng leader. Kailangan siya, kahit na ayaw sa kanya ng mga workers. Kailangan niyang i-impose yung kanyang to complete the target. And later on, anong pinakamaganda? Sa point A, before we proceed. To remind them for the responsibility and the blessing of it. You know why? Sabi niya sa akin, okay, if you complete the 3 batches today, you will not go second shift? Salamat sa Panginoon. How 15 years I've been working in that company, I never work at night. Or even mag-overtime ako ng Saturday and Sunday once lang. Kasi nakuha ko yung favor because weekly I produce this much tablets, okay? Na kung saan nag-advance na ako. Okay? Tapos pangakuan ka pa ng bonus ng position. Diba? Amen? Another thing, sa verse number 12 to 15, subpoint B, to prevent them in sinning. Yung pagre-remind at pag-admonish sa tao ng Panginoon, una is to remind them for their responsibility and the blessings of it. Tama, pagka ikaw ay may responsibility, may commitment ka. May pangako ang Panginoon dyan sa verse 13 eh. Ano pangako? Remember, paalala, the word which Moses, the servant of the Lord, commanded you, saying, the Lord your God hath given you rest and hath given you this land. Okay? Yung responsibilidad nila, okay? At may blessing kapag ito'y, yung pinaalala yung pagpapala, okay? Doon sa responsibilidad nila. And then, subpoint B, to prevent them in sinning.
Sinong kausap na ni Joshua dito? Yung 2.5 tribes. Sa verse 13. Kaya kung babalikan yung Numbers 23 o 32-23, okay, but if ye will not do so, kinausap nila dito si Moses na ibigay yung possession na yun, yung hiniling nila. Okay, kaya kinausap nila ni Joseph, ni Moses, sa harap ng maraming tao, but if ye will not do so, ang sabi ni Moses, behold, ye have sinned against the Lord. And be sure, your sin will find you out. Sino ang kausap ni Moses nung araw? Yung 2.5 tribes. Ipinaalala ni Joshua sa kanila yung kanilang pangako, yung kanilang commitment. In order for them to prevent them to sin, or here is your commitment, here is your responsibility, okay? Kaya sabi ni Moses sa kanila, be sure your sin will find you out. Pastor, may problema ba pag hindi ka nag-commitment? Meron. Nagkakasala ka. Okay? Pastor, pag nag-commit ako, may blessing yung commitment. Paano, Pastor, pag hindi ko ginawa? May pagpapalo. Paalala yun. Kaya sabi ni Moses, be sure, pag nag-commit ka, okay, do it. So then, you will not commit sin. Why we need to commit? Commitment is a demonstration of responsibility. Bakit kailangan mag-asawa magkaroon ng asawa? Demonstrate responsibility. Akala nyo, madali lang magsabi ng, I love you? When you say, I love you to a man or to a woman, mabigat yun. Responsibility yung hinihingi mo. Ang tanong ko sa inyo, kaya nyo na bang buhayin yung asawa nyo? Syempre, si Brother Benji, kayang-kaya na yan. Pero yung mga bachelor, yung mga juniors, okay, mag-pray muna kayo. Magtapos muna kayo ng pag-aaral ninyo, mag-koleyo kayo, magkaroon kayo ng trabahong maganda. Okay? Pero yung katulad ni Brother Benji, kayang-kaya na yan. Sister Marjorie, si Sheila, kayang-kaya na yan, di ba? Amen? Again, another part of responsibility, yung pag-aasawa. Pagka ikaw ay nag-asawa, ibig sabihin, you are responsible. Alam niyo kung bakit, hindi dahil sa tao, naiinis ako dun sa pusa na yan. Alam mo kung bakit nag-anak siya ng 6, inilagay doon, tapos pumunta doon, iniwan lang, namatay na yung 3, hinayaan pa niya. Sakit ako, salbahin pusa na yun. May lalaki lang doon, iniwan niya yung anak diyan. Kaya ginawa ko kahapon, sabi ko, mamamatay itong lahat na ito. Nilabas ko siya doon, nilapit ko siya doon. O di pinuntahan niya, tapos binalik ulit niya ngayon. Ano, ibibigay sa atin yung responsibility para pakainin? Ako ba tatay doon? Kidding aside. Hindi. We are talking about responsibility here. A responsibility of a leader, a responsibility of a members. Okay? Why is that? Why we need to commit? To demonstrate responsibility. Alam mo, tanongin mo si Brother Jair yung bang pag-aasawa, hindi ba yung demonstration ng responsibility? Responsibility yun. Amen? Kakalimutan mo yung sarili mo para sa asawa mo. Vice versa yun. Hindi lang sa babae, lalaki. Hindi sabi, nangako, vice versa yun. Akala nyo, lalaki lang, may responsibilidad din ng babae.
sa lalaki. Amen? Amen? Hindi dapat isa lang. Both of them are responsible. Okay? Bakit binigay ng Panginoon si Eva kay Adan? To display lang si Eva, ganun ba yun? Hindi. Both of them has a helpmeet nga eh. Hindi katulong, helpmeet, katuwang. Okay? Amen? So to prevent them in sinning, pinaalala sa kanila sa verse 13 ni Joshua, remember? Amen? Amen? So not pursuing your commitment is sin. Point number C. Under subpoint or under truth number 2. Everyone must enjoy the blessings from God. Verse 15 verse 14 to 15. Your wives, your little ones, your cattle shall remain in the land. Sabi ni Joshua, Moses gave you on this side Jordan. But ye shall pass before your brethren. Ang kausap niya yung dalawat kalahating tribo. All the mighty men of valor, and help them. Help your what? Your brethren. Hindi ba kapatid nila yung 7 or 8 and a half tribes? Correct? Isa lang yung tatay nila. Amen? Ang sabi ni Joshua, to help them. Who? Their brethren. Sa verse 15, makikita po ninyo dyan, until the Lord have given your brethren rest. Parang kayo, biya ko lang kayo na. Di ba lagi nyo naririnig yung sana all? Naririnig yun, di ba? Sana all? Hindi ko alam kung saan yung kinuha yun. No? Just relate it to you. Sana all, di ba? Kaya sabi ni Joshua, until the Lord have given your brethren rest. Hindi lang kayo ang dahil pinagpala na kayo ng Panginoon, tapos hahayaan nyo na yung natitirang mga kapatid nyo na may mga naiwan pang hindi na conquer. As He hath given you, yung word of that, and they also have possessed the land which the Lord your God giveth them, then ye shall return unto the land of your possession and enjoy it. So, ibig sabihin, magtulungan tayo, hindi lang yung, nakikita nyo, pagod na yung isa, diba? Tapos, nakaupo ka lang. Hayaan mo lang, papahinga ka, tapos yung kapatiran, abay, pagod na, hindi pa, paano accomplish nga yung gawain? Diba? Amen? Kaya, una, pinaalala, okay? Preventing them in sin, okay? God wants us to enjoy. Kasi yung blessings na pinangako ng Panginoon is for everyone, dapat. Why we need to go out to share the gospel? Ano ba yun? We let them to go to hell? And then you are bound to heaven and let your father, your mother, your wives, your spouse, your family later at the end of their lives, makikita mo mapaparusahan sila dun sa nagbabagang nagniningas na apoy sa impyerno, di ba? Habang ikaw nag-enjoy ka na sa langit. Minsan, di ba, minsan pumapasok tayo sa pagiging selfish. Bakit kailangan natin magbigay ng tracts, mag-visitation, mag-soul winning? Bakit nagpe-pray tayo ng Bible study to teach them? At least, we want to share to them the blessings that we receive from God. Dito, sabi ni Joshua sa kanila, paalala, okay?
especially tayo. Kaya mo magkakapatid, isa sa inyo, naghihirap, tapos halos lahat ng brethren, diba? Pinagpapala. Tapos ikaw, merong 10 na hindi pinagpapala. Hayaan nyo ba yung 10 na yun hindi pinagpapala? Diba? 2.5 tribes. Sabi ni Joshua sa kanila, tulungan nyo muna sila. Bago kayo magpahinga, at dapat lahat kayo makakapagpahinga. Paraphrase na nandun, sabihin nyo. Anong translation ni Pastor? Paraphrase na nga lang eh. Okay? Amen? Truth number 3. A responsible person will respond submissively to God's given authority. Ano yung response nila dyan? Sa verse 16 to 18. Ito yung response nila dun sa, actually nag-oath na nga sila dyan. Oath-taking na to, oath-taking. Di ba pag nag-ordain tayo ng preacher? Kaya mahalaga yung oath-taking eh. Sa pag naghalal na, napili na si Dayan na bilang mayor. Di ba, haharap siya, may oath-taking yun, di ba? Correct, may oath-taking yun. Mangangako siya, blah, 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 and blah, blah, blah. After oath, hindi naman niya ginawa. Problema dun. Okay? Verse 16 to 18. A responsible person will respond submissively to God's given authority. And they answered Joshua. Anak, nakailang oras na ako. And they answered Joshua saying, all that thou commandest us, we will do. Okay? Nag-respond sila. Okay? All that thou commandest us, we will do, and whithersoever thou sendest us, we will go. Oh, siguro, pag may uutusan kang anak na gano'n, no? Lahat na sasabihin mo, Daddy, gagawin ko. Kung papupuntahin mo ako sa ganyan-ganyan, pupunta ako. Parang, I'll just give an illustration. Okay? Is it napakasarap pakinggan? Is it right? Like, halimbawa, kayo worker, mangangako ka dun sa, di ba may policy yun eh. Pag bago ka i-hire. Di ba may policy, papababasa sa iyo yan. Siyempre, mangangako ka naman. I promise, sir, I do this, I do that. O ganun. Sorry hindi ko ba sinisiraan yung Indian mahilig sa ganun eh. Yung ganun, ang sasarap mo sabi, sir, I promise, I will do that, and I will, whatever you want me to do, sir, I will do. Mukat pupunta sa gilid, uupo lang dun. Tapos uutusan ka pa. Mga katrabaho ko dati ganun, ang gaganda ng mga title sa papel, no? Tapos, sabi niya, sir, sir, wag mo kong tawagin, sir, i-orient lang kita, yun ang boss natin. Mangangako sa yun. Tapos pipirma dun sa pinapagawa sa akin. Pero makikita ko, wala palang natapos. Alam magbasa ng English, nakalagay engineer. Civil engineer, hindi marunong magbasa ng English. Sabi ko, are you really, complete your, Sabi, yes. Okay. Tapos mukat-mukat mo yung pangako niya sa amo ko. Nahuling nakaupo lang, walang ginagawa. Diba? Kung ganito yung respond nung mga tao ng Diyos, okay? Napakaganda siguro. Kaya sabi sa verse 16, diba? They answered Joshua, all that thou commandest, as we will do. Is that a good respond? Yes. Okay, and whithersoever thou sendest us, we will go. According as we hearken unto Moses in all things, so we will hearken unto thee. Ang masama ito. Yung mga churches, namatay na yung pastor, yung bagong pastor kawawa. Alam niyo kung bakit? Hindi nila sinusunod yung bagong pastor, gusto lang buhayin yung namatay na pastor. Ito hindi. Kung ano yung pangunguna ni Moses, kung paano nila sinunod si Moses, ganon nila sinusunod si Joshua. Correct?
Yung loyalty na nata-transfer. But of course, I didn't encourage to put your loyal to the human pastor. Our loyal should be in God. Okay? As sa dito, so we will hearken unto thee, only the Lord thy God be with thee as he was with Moses. Whosoever he be that doth rebel against the commandment, he will not hearken unto thy words in all that thou commandest him, he shall be put to death. Ang sabi ng mga tao, ito yung kailang respond and encouragement to the leader or to Joshua. Only be thou or be strong and of good courage. So a responsible person respond submissively to God's given authority. Subpoint A, obedience to God's given authority is actually obeying God. Amen? Kanina sino nag-memorize doon? Yung Romans chapter 13. Let every soul be subject unto their higher or unto the higher powers, for there is no power but of God. The powers that be are ordained of God. Verse 2, Romans chapter 13, verse 1 and 2. Whosoever therefore resisted the power or the authority, resisted the ordinance of God, and they that resist shall receive themselves damnation. Okay? So obedience to God's given authority is actually obeying God. And that's also quoted by Paul to the book of law. Okay? So once again, we should not, refuse the leading or the leaders that God ordained them. Like we have a preachers. Sino ba nag-ordain sa kanila? Si Pastor Ben lang? No. You are witness. You give your, pinag-pray nyo sila. Kung sino man sila, pinag-pray nyo yan sila. Okay? Ganun ang ginawa ng Panginoon kay Joshua. Ganun ang ginawa ni Joshua, ni Moses kay Joshua. Pinag-pray ni Lehi sa Deuteronomy. Ni Moses si Joshua. Okay? Because God ordained Joshua to be the successor of Moses. Truth number 2. Refusing to follow God's appointed leader will cause yourselves what? Damage or harm. Kaya nga yan, siguro, hindi ko lang maisip, natakot na siguro yung mga tao, bakit? Papatayin ako pag hindi ako sumunod. No? Hindi naman nakalagay yun. Kung halimbawa lang, ganun siguro. Di ba? Mag-refuse ka dun sa utos ng leader. Eh, syempre, kahit pa paano, may takot ka. Papatayin ka eh. Okay? And then, last is that obeying the God's given authority, encouraging them to continue in their service to the Lord. Alam niyo ba yon? Yung pagsunod sa binigay ng Diyos. Encouragement yun sa leader. Hindi nyo man bigyan ng leader ng bagay na niya. Yung sumunod ka lang is an encouragement na magpatuloy sa Diyos. I'm not saying, pag hindi sumunod din, encouragement niya, pagpapatunay yun na siya ay inordain ng Panginoon, tinawag ng Panginoon. Even sa walang susunod, wala nang problema. Pero, ipinapakita dito na yung pagsunod sa God's given authority at magpasubmit ka sa God's given authority is what? Encouragement yun. Encouragement kay Pastor Ben, kay Pastor Cornelio, sa lahat ng leaders sa in charge. Leaders sa Abu Dhabi, in charge sa Abu Dhabi, sa Sharjah, sa Al-In, sa Switzerland, encouragement yun. Magpatuloy. Moral support. Okay? This is a moral support they given to Joshua. So, sino man yung ibibigay, especially
sa inyong family, sa family, yung tatay. Siyempre, kailangan may moral support. Yung asawa, at saka yung mga anak. Mahalaga yun. Okay? So, as we conclude, we must follow God's given authority, be part of the task, be committed. Hindi committed, yung iba kasi committed eh. Committed ang utak. Be committed and be submissive to God and His authority. Let's pray. Thank you, Lord, for teaching us and allowing us, O Lord, to glorify your name through your leadings, your sovereign rule to your people. Lord, we pray that as we serving you, or as we serving you in this, while we are waiting for the coming of our great and Savior Jesus Christ, Lord, help us to be help us and give us a submissive heart or obedient heart, O God, to every leader you ordain or you give, you authorize in the church. And we as a member of this body, of this church, magkaroon kami ng pusong nakikipag-cooperate, pusong nakikipag-participate, pusong marunong sumunod sa mga ibinibigay mo ang mga lingkod po ninyo, Panginoon Diyos, na amin pong susuportahan. Tulungan niyo po kami, Panginoon Diyos, simula sa akin hanggang sa pinakabata, na maging submissive, na maging obedient sa binibigay po ninyong mga lingkod po ninyo na mangunguna sa amin. Salamat po, Panginoon, sa mensahe. Naway naging blessing ito sa amin. At hindi lang po ito aming narinig, na-encourage kami, kundi tulungan niyo po kami mamuhay sa iyong salita. Lord, yours is the glory. All these things we ask and pray. In Christ our Savior. Amen. Okay, God bless you all, and thank you very much for your dismiss. Enjoy your brethren in Kuwait. Thank you very much. God bless you po. And see you po mamaya if you are available sa ating pong gospel service. Okay?